Sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa susunod na eleksyon, kapansin-pansin na marami pa rin ang mga kandidadong magkakamag-anak. Isang malinaw na palatandaan na buhay pa rin ang political dynasty sa bansa. Dahil dito, hindi tuloy maiwasang magtanong ng mga Pilipinong botante. Kamusta na kaya ang panukalang batas na nagsusulong sa pagbuwag sa political dynasty? Narito ang report ni Edwin Eusebio. Sa pagbubukas na muli ng pagkakataon para sa mga nagnanais na kumandidato sa darating na eleksyon, ano ba ang bago? Siyempre, sila ang mga kandidato. Pero bagong mukha man ang marami sa mga ito. Ang katotohanan, iilang mga apelyido o pamilya pa rin ang nagdodomina sa mga kandidato. Ito ay sapulpa ng kolonyalismo sa bansa. Sa panahon ng mga Kastila, ang konkistador ang silang nagbibigay ng kapangyarihang politikal sa mga pinapaboran nilang mga kandidato. Kabilang dito ang mga mestizo o may mga dugong Kastila-Pilipino at mga ilustrados o mga edukadong Pilipino na mula sa mayayamang pamilya. Ang mga ito ang silang naging taniyag sa kanilang komunidad, lalawigan at mga kababayan. Dito nagsimula ang political dynasty na umiiral hanggang sa panahong ito. Marami pa rin mga lalawigan, bayan at maging barangay ay dominado ng mga kilalang pamilya sa politika. Magkagayunman, ang political dynasties ay hindi pa rin malinaw na nabibigyang pakahulugan sa saligang batas ng Pilipinas. Ito ang naging dahilan kung bakit naisasali ng mga kilalang politiko ang kanyang pwesto sa kanyang kaanak. Sa pagiging politiko, nabibigyan ng impluwensya at kapangyarihan ang mga nahahalal. At dahil sa pakiramdam na malaking pagtitiwala na bigay ng kanyang mga kababayan, nagbubunsod ito ng mga tila paglaki naman ng ulo ng mga politiko na pinagsisimulan ng pagiging ganid ng mga ito sa pwesto at pagiging tiwali. Nagpapatuloy ito hanggang sa ngayon. Tila walang katapusan at tila higit pang kasakiman at katiwalian ang inaasahan sa pag-iral ng political dynasty. Bunsod nito, marami ang nagkakaroon ng maling impresyon sa politika. Dahil para sa mga may tiwaling layunin, ang pagiging politiko ay pagkakaroon ng kapangyarihan at madaling pagpapayaman. Dahil rito, nakahain pa rin ang panukalang batas laban sa political dynasty, ang Senate Bill 2649 o Anti-Political Dynasty Act of the Constitution. Inihain ito ni Senadora Miriam Defensor Santiago noong pang-Enero ng taong 2011. Ilan pang mga supporting bills ang inihain para buwagin ang political dynasty. Magkagayunman, ang mga ito ay nananatiling nakahain lamang at walang nais na tumikim at lunukin bilang batas. Mahirap nang maisabatas ito dahil ang mga politikong trapo o traditional politicians ang matatapon pag nagkagayon. Kaya naman, ang kapangyarihan ay nasa kamay na mismo ng mga mamamayan. Sila ang hahalal sa mga maglilingkod sa bayan. Matutunawang maging mapanuri ang mga botante sa pagbibigay ng tiwala sa mga tunay na maglilingkod sa mga mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.